Okay guys, welcome po sa ating YouTube channel. Sa pagkakataong ito, muli po ulit tayong nagkakasama-sama sa channel na ito pang mag-aral ng kanyang salita. Praise God. Ito. Sige po, bago po ang lahat, maanyayaan ko po ang bawat isa na tayo po'y magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Samba po muna tayo sa Panginoon. Praise God. Kung alam niyo po ang awit na ito, samahan niyo po ako. Dalisay ang aming nais, nalikain mo Diyos para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain mo Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, dalisay ang aming nais, nalikain mo Diyos para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain mo Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, aming Diyos. Kami po'y patuloy, Ama, nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Father God, sa binigay niyo po sa aming pribilehiyo na muli na kami mag-aral ng iyong salita. At hayaan niyo po, Father God, Lord, ngayon pong umaga, patuloy nga po naming ilapit sa iyo ang aming buhay, ang aming buong kalakasan, Father God, ang aming buong pagkatao. Lumalapit sa iyo ng may kakumbabaan, humihingi po kami ng tawad, dakilang Diyos, sa lahat ng aming karumihan, kasalanan, ano man po yung nakikita niyo po sa aming bahid dungis, Father God, na nagiging dahilan, Ama, upang kami mawalay sa iyo. Tunay nga po, Ama, kami yung pakalinisin, dalisayin niyo po kami, Father God, Lord, ngayon umaga, ng iyong buhay at makapangyarihan dugo ng Panginoong Jesucristo. At ipatawad po sa amin, Ama, lahat ng aming mga pagkakasala. Lord, hayaan niyo po ngayon pong umaga, patuloy na ibukas niyo ang kalangitan sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, Lord, maging sa kataruan na ito, Father God, dalangin namin na pangunahan niyo po ito, walang gawa at lang nakaaway, Ama, ang makadaipi sa buhay ng bawat isa. Lord, sa iyong abang alipin, dakilang Diyos ngayon pong umaga, at hayaan niyo, Ama, na iyong revelasyon lamang ang siyang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Manguna ka, aming Diyos, at hayaan niyo po, Father God, Lord, sa iyong mga makikinig, Father God, humipo ka ng mga kaluluwa, Father God, Lord, na makapakinig, Father God, ng iyong salita. At hayaan nyo na magamit ang programang ito, Father God, ang YouTube na ito, Father God, upang maraming kaluluwa ang makasumpong sa iyo, Father God, at magtamasa, Ama, ng
kaligtasan, Father God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat aming Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Father God, ang gawain ito simula sa umpisa hanggang sa matapos. Inaangkin na po namin, Ama, ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Nag-discuss po tayo patungkol sa the man shall not live on the bread alone. So alam po natin na kung gaano kahalaga yung pagkain sa ating buhay para tayo ay makapagpatuloy, para tayo ay manatiling malakas ang ating lupang katawan at mayroon pa tayong panlaban sa mga sakit, karamdaman. So para manatili po yung ating katawan na malakas, kailangan po nating kumain. So na-discuss din po natin doon na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi maging sa salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. Praise God po. Alam po natin po na yung kahalagahan ng bawat salita ng Panginoon na namumutawi sa bibig ng Diyos upang tayo ay magtamasa ng buhay at kaligtasan. Praise God. So ngayon naman po, dumako po tayo doon sa ating gawain. Ang i-discuss ko naman po is about doon sa the bread of life. So, marami na po tayong narinig na mga katuruan patungkol po dito. So, nawa po sa pagkakataong ito, bagamat sa marami na po tayong napakinggan, ituon po natin po ang ating kaisipan, ituon po natin ang ating puso sa Panginoon sa pakikinig ng Kanyang salita. At dalangin ko po ay maglaan po tayo ng oras sa pagkakataon na ito, ilaan po natin ang ating puso, ang ating pandinig sa Panginoon, at hayaan po natin na kumilos ang Kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Bilang pagpapatuloy po sa ating pong pag-aaral, nais ko pong makibukas po tayo po sa banal na kasulatan sa chapter 6 po ng Juan, verse 25 po. Sabi dito, nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Diyos po ang magpala po sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating binasa, na ngayon naman po ay ating pong pag-aaralan. Praise God po. Ano nga po ba itong patungkol sa the bread of life? Ito yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Isa po sa mga tatalakayin po natin ngayong umaga, ang malaman kung ano yung ibig sabihin ng the bread of life. Sino yung the bread of life? At kung ano ang kayang gawin nito sa buhay ng isang tao bilang isang mananampalataya. So, nais ko pong ituon ng bawat isa ang ating pandinig sa mga bagay na ito upang magkaroon po tayo ng isang malalim na pagkakilala sa Panginoon at patuloy tayong mapalapit sa Panginoon. Alam niyo po kung ano yung pinakamasarap na mangyari sa buhay ng isang tao, walang iba kundi ang mapalapit sa Panginoon. At po tayo'y maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Sige po. Kung mapapansin niyo po doon sa ating binasa, sa verse 25, noong unang panahon po na ito, marami pong nagawa ang Panginoon mga himala noong unang panahon, mga kababalaghan. Nagkaroon po ng kauhawan na makinig po sa Panginoong Hesukristo. At marami din naman na hindi makapaniwala sa Panginoong Hesukristo ng mga panahon na yon. Bakit nga ba? At iisa-isahin po natin po yan sa pagkakataong pong ito. So, balikan po natin po yung sinabi po doon. Mapapansin nyo po doon sa verse 25. Noong mga panahon po na yon, si Jesus po ay nasa ibayong lawa at kanilang tinanong. Marami pong mga tao po noong time po na yon na nasa paligid po ng Panginoong Hesukristo. Nagtanong po sila. Sabi po nila, Rabay, kailan pa kayo rito?
Akala po natin nung mga unang panahon po, bakit hinahanap ang Panginoon ng mga tao? Dahil sa mga kababalaghan. Hindi po pala. Maaari siguro yung iba ganon. Pero yung iba po na nabuksan ng kaisipan, isang katotohanan po na naganap sa kanilang buhay. Dahil nagkaroon po sila ng kauhawa, nagkaroon po sila ng gutom po sa Panginoon, sa kanyang mga salita, nanabik po yung mga tao na yun. Yun po yung naging dahilan upang sila'y makinig at hanap-hanapin po nila ang bawat salita ng Panginoon sa kanilang buhay. So tignan po natin po. Sabi po dito, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Praise God po. Tignan po natin sa mga talata po na ito. Akala po natin kapag po tayo naghahanap buhay, maaari itong rason po natin kung bakit po tayo naghahanap buhay, para po makakain. At yung pangkain po na yon na ginagawa po natin, na pinag-uukulan po natin ng pansin, alam po natin nakaka-sustain sa ating lupang katawan. Alam po natin ito'y nakakatulong. Kaya lang po, panandalian lamang. Di ba po? So, paano nasasabing panandalian lamang? Mamaya, makakaramdam ka uli ng gutom pagkatapos mo kumain. At alam po natin na yung bawat pagkain po na yon, merong hangganan sa buhay ng isang tao. Makakain lang po tayo habang tayo'y nabubuhay, hanggat tayo'y nananatili sa mundong ito. At alam din po natin, hindi po lahat ng pagkain na meron dito sa mundong ito, pwede natin pong kainin. 'Di ba? Kasi iba-iba po tayo ng pangangatawan. Yung iba merong arthritis, bawal po sa kanila yung mabubuto. Lahat ng yung sa uric, 'di ba po, yung mga laman loob. So hindi po lahat pwedeng kanin. So ito po yung kaibahan. Yung pagkain na nakakain po natin po dito sa mundong ito, mayroong mga limitasyon. Nakakapagbigay pa rin po sa atin ito ng gutom at hindi po lahat pwedeng kumain ng mga pagkain katulad ng ganoon. So hindi rin po tayo pare-parehas ng panunaw. So yung iba umiiwas sa pagkain ng bagay na yon para hindi maapektuhan ang kanilang lupang katawan. Diba po? So sa pagkain na ibinibigay ng Panginoon, yung the bread of life, kahit sino pwedeng kumain. Regardless ko, bata man, matanda man, lalaki man, babae man, o ano ka pa man. Lahat pwedeng kumain. Ito yung tinapay na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Sabi doon, ito yung bagay na hindi nasisira. Yung pagkain dito sa mundo, na nakakaranas ng pagkapanis. Pero ang salita ng Panginoon, yung tinapay na binibigay ng Panginoon, wala pong pagkapanis, wala pong pagkasira. Pwede po, maya't maya, babalikan po natin. Pwede po. No? Preserve po ito ng Panginoon sa buhay ng bawat isa upang lahat po tayo ay makakain ng tinapay na ito na nagbibigay buhay. Una, yun po yung binanggit po natin, yung kaibahan. Ano yung kaibahan? Yung tinapay na nandito po sa atin ay may pagkasira. Yung tinapay na ibinibigay ng Panginoon, wala pong pagkasira. Kahit sino, pwedeng kumain. Kahit sino, kahit saan ka man, pwede mong kanin. So, salamat sa Lord sa kanyang kabutihan po sa buhay ng bawat isa. Tignan po natin, sabi doon, ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Merong po palang specific na magbibigay nito ng tinapay na nagbibigay buhay. Sino po yon? Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung tinapay na nagbibigay buhay. Sabi doon, ibibigay ito sa inyo ng Ama ng tao. Kung papansin nyo po, anak ng tao ang binanggit po doon. Sino po yung binanggit na yon? Ang Panginoong Hesukristo. Dahil alam po natin, pag sinabi mong anak ng tao, exclusive lamang po ito sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat po siya ay siya yung ating Panginoon, Diyos na nagkatawang tao para sa atin lahat, para po tayo ay bigyan ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Amen po.
So, mapapansin nyo po, nandoon po yung authority ng Panginoon. Ibibigay ito sa inyo. Ibig sabihin, yung tinapay na nagbibigay buhay, hindi po natin makakamtan kahit kanino, maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun po ka-specific yung banal na kasulatan po with regard sa Panginoong Hesukristo at sa doon sa kaya niyang gawin at doon sa kayang ibigay po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Naalala ko po yung sa babaeng Samaritana. Pinakita din po doon ng Panginoon kung paano siyang nakipag-usap doon sa babaeng Samaritana. Ipinakita po ng Panginoon yung kaibahan ng tubig na sinasalok doon sa balon at doon sa tubig na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo doon sa babaeng Samaritana. Praise God, kasi alam po natin na ang Panginoong Hesukristo ay napakabuti. Alam niya yung nais niyang ibigay sa tao. Di ba po? Tinuro niya yung kaibahan, itinuro niya yung kabutihan ng tubig na ito na ibibigay sa kanya. Hindi siya muling mauuhaw, kundi babalon po sa kanya yung tubig na ito sa kanyang buhay. So, bubukal po ito sa kanya. So, salamat kasi po, ganun po kabuti ang Panginoon. Sa verse 28, sinabi doon, kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Praise God po. Sa sitwasyon po na ito, nagkaroon po ng pagkakataon yung mga tao na maghanap na sa Panginoon. Yung iba nagkaroon na po ng interest, 'di ba po, para makilala pa ang Panginoon, maranasan pa yung kapangyarihan ng tinapay na ito. Tinanong ang Panginoon ng mga tao, ano yung dapat naming gawin para makasunod po kami? Diba po? Para makamtan yung tinapay na nagbibigay buhay. So sila din po umaasa na mabigyan sila ng pagkakataon na maranasan yung kapangyarihan nito. Sino ba sa atin ang ayaw ng buhay na walang hanggan? Di ba po, wala. Lahat naman po tayo gusto natin ng buhay na walang hanggan. Alam po natin, mas masarap po yung buhay na walang hanggan na ibibigay po sa atin ng Panginoon kaysa sa buhay na walang hanggang kaparusahan. Kaya sila po, nagkaroon sila ng desire na tanungin ng Panginoon, paano ba ito mararanasan? Paano ba ito makakamtan? Kaya, sinagot naman po sila ng Panginoon. Alam po ng Panginoon ang kanilang puso, alam po ng Panginoon na yung iba po doon ay hindi naniniwala din sa Panginoon. Bagamat yung iba doon naniniwala sa Panginoon, yung iba hindi. Ito po yung tinugon ng Panginoon. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Alam po kasi ng Panginoon na hindi lahat naniniwala po sa Kanya. Kaya naman, sinabi po niya ito, manalig kayo sa sinugo niya. Ang tanong, sino ba yung sinugo niya? Di ba po? Sino yung sinugo ng Ama? Wala pong iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang po yung sinugo nung panahon po na yon para po mabigyan ang bawat isa na nananalig sa Ama ng buhay na walang hanggan. At alam po natin, ang nagsugo sa Panginoon, walang iba kundi ang Diyos Ama, ang kataas-taasan, na may gawa ng langit at lupa. Sabi doon, ito pa po yung sa verse 30, sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 30, ganito po ang sabi, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. So nakakalungkot pong isipin, sa kabila po ng lahat, yung itong mga hindi naniniwala sa Panginoon, talaga pong sinisikil siya eh. Talaga pong hinahanapan po siya ng butas. Tanong nila ano pong gagawin nyo? Anong kababalaghan ang gagawin nyo para kami maniwala sa iyo? Ibig sabihin po, kailangan pa po pala ng kababalaghan, kailangan pa po pala ng mga himala para lang maniwala ang mga taong ito. Hindi po natin maaalis po sa kasalukuyan, maging nung unang panahon, marami po mga tao na ang kaisipan is to see, is to believe. Bago ako maniwala sa iyo,
Kailangan makita muna ng dalawang mata ko. Di ba po? Nakakalungkot yung mga ganitong klase ng kaisipan. Di ba po? Para lamang maligtas, hahanapan pa ang Panginoon ng mga tanda para lamang manalig. Di ba po? Para lamang sumampalataya sa Kanya. Naalala ko po tuloy si Tomas. Si Tomas po, isang alagad ng Diyos. At sinabi niya, nung ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, maliban makita ko siya at mahawakan ko siya. Di ba po? Maging ang kanyang tagiliran ay mahawakan niya. Doon lamang siya maniniwala. But dumating po yung pagkakataon, ang Panginoon mismo ay nagpakita po. Sabi yung gano'n ng Panginoon, Tomas, hawakan mo ko, pati tagiliran ko. Ito yung kamay ko. Nanalig po siya. Di ba po? Doon lang siya naniwala. Kaya lang sabi ng Panginoon, bagamat siya'y nanalig, di ba? Sabi niya doon, nananalig ka na ba, Tomas, dahil nakikita mo ko? Salamat kasi nanalig po siya. Pero sabi po ng Panginoon, mapalad yung nananalig kahit hindi siya nakikita. Kasi doon mo malalaman yung tunay na pananampalataya. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Nagkakaroon ka ng pananalig or pananampalataya sa Diyos. Pag sinabi niyo po kasing nananampalataya ka sa Diyos, bukod sa pagtitiwala, gusto ko pong basahin po sa inyo po yung aklat po ng Hebreo, chapter 11, verse 1. Ganito po sabi po doon, yung pananampalataya, ganito po ang sinasabi. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Yun po pala ang ibig sabihin ng pananampalataya. Alam po natin na ganun po kahalaga yung pananalig sa Panginoon. Sa buhay noon, maging sa buhay ngayon. Sabi po doon ng mga Pariseo sa verse 31, ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit. Ito po yung idinidiin nila sa Panginoon kung bakit sila humihingi ng tanda. Kasi, o nga naman, sila Moises nung panahon na yon, binigyan sila ng pagkain. Buhat talaga po sa langit. Bumababa, buhat sa langit. So, ang iniisip nila, na ito ganun din yung siguro gagawin ng Panginoon para lang maniwala po sila. Kaya lang po, na-rebuke po sila nung sinabihan sila ng Panginoon. Pinaalalahanan po sila ng Panginoon. Sabi po doon, sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama, siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. So, ayon po yan doon sa verse 32 po. Pinaalalahanan sila. Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain, kundi kanino po galing? Sa Ama, sa Diyos Ama, yung pagkain po na yon. Ibinigay ng Diyos Ama sa kanila para lamang sila makakain. Akala po kasi, pinaniniwalaan po kasi lang talaga ng mga panahon na yon, ng mga tao, si Moises. Kasi alam po nila na ikipag-usap sa kanya ang Panginoong Diyos noong mga panahon na yon. Kaya po sila, ganun na lamang yung pagtitiwala nila, ganun na lamang yung sampalataya po nila kay Moises. Diba po? Pero, nakalimutan po nila yung na ang Panginoong Hesukristo ang siyang naging manifestation ng Ama ng mga panahon. Diba po? Na alam po natin, si Moises ang siyang sumulat tungkol sa Panginoong Hesukristo at nag-manifest po yun. Dapat po, yung mga tagasunod ni Moises noong panahon na yon, yung mas lalong tinanggap po nila ang Panginoong Hesukristo dahil si Moises po ang sumulat ng tungkol po sa buhay ni Kristo. Sabi po doon sa verse 33, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Eto na. Sabi doon, binibigyan na ngayon unti-unti ng linaw ng Panginoon. Sino yung tinapay? Sino yung pagkain na yon? Ito yung tinutukoy natin kanina. Sino yung pagkain? Sabi dito,
sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos, yung pagkain daw na ito ay bigay ng Diyos buhat sa Kanya, yaong bumaba mula sa langit. At kung titignan po natin, wala namang ibang bumaba maliban sa Panginoong Hesukristo. Walang ibang bumaba maliban sa umakyat sa langit. Diba po? At yun po yung Panginoong Hesukristo. So, siya lamang po pala yung tinapay na nagbibigay buhay. Siya po yung tinapay na nagbibigay buhay sa sanlibutan. 'Di ba? Sa taong patuloy nananalig, kinikilala siya. Siya po yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magbigay buhay. Amen po. Sabi po doon sa verse 34, Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Salamat sa Lord. Di ba po? Malamang ang Panginoon, tuwan-tuwa po nung time na yon. Kasi, yung iba, nagkaroon ng interest. Lord, bigyan mo kami ng pagkain na yun. Di ba po? Tinapay na nagbibigay buhay. Kasi alam po natin, yung sarap na dulot nito sa isang tao, na kapag tayo po ay nagtamasa ng pagkain na yun po, alam po natin, napapalapit po tayo sa Panginoon. Patuloy na nandoon yung covering, yung protection ng Diyos, pinaparanas ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At ito po, sabi po dito sa susunod na verse, pinakilala niya na po kung sino yung tinapay na nagbibigay buhay. Pansinin niyo po yung authority ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang boldness sa pagsabi ng mga katagang ito. Sabi doon sa verse 33, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Wow, napakasarap po nito. 'Di ba po? Nandoon talagang sa harapan ng tao, ipinakilala niya yung kanyang sarili. Sabi doon, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang ginamit niya doon, ako, yung term na ako, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan kahit kanino. Matatagpuan mo lamang po yung buhay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa pamamagitan ng ibang tao, hindi sa pamamagitan ng kahit na sinong kilala po natin. Maliban lamang po sa Panginoong Hesukristo. Sabi doon, ito pa po yung mangha sabi doon, yung nakakatuwa, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Lalo na sa sitwasyon ito, kailangan po natin ng tulong ng Panginoon, 'di ba? Para tayo ay mabuhay. 'Di ba? Napakapalad po natin kasi may pagkakataon pa po tayong lumapit sa Panginoon. Sabi doon, ang sino mang lumalapit ay hindi na muling magugutom. Sabi doon, kailanman hindi na muling magugutom o ni mauuhaw kailanman. Sa verse 36 po, malapit na po akong magtapos. Sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Nakakalungkot po. May mga tao, noong time po na yon, nakikita na po nila ang Panginoong Hesukristo, marami nang ginawang kababalaghan, marami nang ginawang mga kamanghamanghang bagay. Noong panahon po na yon, nagbalakad ng mga pilay, nagpadilat ng bulag, di ba po? Yung bingi nakarinig, di ba po? Pati yung may mga ketong gumaling. Pero ganun pa man, yung mga taong ito, yung iba na nandoon, na nakapakinig ng kanyang salita, hindi po talaga sila naniwala. Wala pong pitak po sa kanila yung manalig sa Panginoon. Kaya po nakakalungkot. So alam po natin po yung kahihinatnan po ng ganon kapag hindi po tayo nanalig sa Panginoon. Para po tayong naghanap ng kamatayan. Kamatayang walang hanggan. Diba po? Kasi hindi po natin kinain yung tinapay na nagbibigay buhay. Hindi po natin siya tinanggap. Ibig po sabihin nun. Kailangan po kasi tanggapin po natin siya. Diba po? Para po tayo magtamasa ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ng Panginoon walang ibang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Hindi niya sinabing isa siya sa mga daan, kundi sinabi niya ng tahakan sa lahat ng tao. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Di ba po? Hindi niya sinabing isa lamang siya sa mga daan. At yun ay binanggit niya with full authority sa kanyang buhay, sa buhay ng bawat mananampalataya, na walang ibang daan maliban sa Panginoong Hesukristo.
Konti na lamang po. Sabi po dito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Wow, kapatid. Ito yung pag-asang ibinibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam ng Diyos tayo po ay makasalanan. Alam ng Diyos tayo nalayo sa Kanya. Pero, sabi po dito, mga kapatid, kung ikaw ay nararamdaman mo na ang mensaheng ito, sabi doon, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Kapatid, may pagkakataon ka pa. Lapit ka lang sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, hindi ko itataboy, sabi niya, ang sino mang lumalapit. Huwag mong patigasin ang puso mo, kapatid. Lapit ka sa Panginoon. Lalo na sa sitwasyon na ito, lahat tayo apektado. Di ba? Lapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Lumuhod tayo sa Kanyang harapan. Di ba po? Anyayahan natin ang Kanyang presensya at kilalanin natin siya, tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas natin. At alam po natin, may kayang gawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kayang-kaya niya po tayong iligtas sa sitwasyong ito, higit pa sa ating inaasahan. Verse 38 po, sabi po dito, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Isipin niyo po, ganito po kabuti ang Panginoon Diyos. Nung pumunta siya rito, hindi siya nagdemand ng kahit ano. Napunta siya rito para gawin ang kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Makinig po kayo maigi. Sabi po dito, ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Kapatid, kasama tayo doon. Kasama ka, kasama ako, kasama yung pamilya mo, kasama buong sambahan mo. Sabi doon, ano yung pinapagawa ng Ama? Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, sabi ng Panginoon. Di ba? Kundi, ano po yung gawin? Muling buhayin sila sa huling araw. Andun po yung assurance ng Panginoon. Lapit po tayo. Di ba? Huwag po tayong mahiya. Ikahiya po natin yung mga kasalanan na ginawa po natin. Ilapit po natin sa Lord. Lord, patawarin niyo po ako. Pero yung paanyaya na ito ng Panginoon, di ba? Lumapit tayo. Hindi niya itataboy kahit na sino. Lapit po tayo sa Panginoon. Lalo na sa sitwasyong ito, kapatid. Verse 40, panguli. Sabi po dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muling kong bubuhayin sa huling araw. Praise God po. Ang Diyos po ang magpala po sa kanyang buhay na salita. Dalangin ko po na sa maikling pag-aaral na ito, sa maikling katuruan, tunay nga po na kayo ay napagpala, nabuksan ang inyong kaisipan, manatili po tayo sa Panginoon. Huwag po nating patigasin ang ating puso. Lapit po tayo sa Lord. Magmalikluhod po tayo sa pagkakataong ito. Tandaan po natin, baliwala po yung yaman po na yan. Di ba po? Kung malayo din naman tayo sa Panginoon. Mas masarap po yung malapit ka sa Panginoon. Kaya po, pag nalalapit po kasi po tayo sa Diyos, nalalayo po tayo sa sanlibutan. Sa mga bagay na makamundo. Na magdadala po sa atin sa isang tiyak na kapahamakan at kasalanan. Pero kapag nalalapit po tayo sa Diyos, patuloy na inilalaan niya yung kanyang tahanan para po sa ating lahat. Para po tayo mabuhay sa piling niya. Amen po. Muli, mga kapatid, kung bago kayo sa YouTube channel po natin na ito, kung bago kayo sa channel na ito po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-share na rin po, like nyo na rin po, at i-hit po yung notification bell para marami pa pong video ang makarating po sa inyo. At marami pang mga kapatiran po natin, marami pa tayong pamilya na maabot ng salita ng Panginoon na makapagbabago sa buhay ng isang tao. Ang Diyos po ang magpala po sa atin pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, manyayahan ko po ang bawat isa na tayo yumuko at pumikit. At magtapos po tayo sa isang maikling panalangin. Hallelujah, Father God, Lord. Salamat, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Father God, Lord, sa pagkakataong ito na kami makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Father God, dahil ipinakita mo sa aklat ng Juan sa chapter 6
verse 25 to 40, Father God, ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay, Father God. Dalangin namin, Lord, na ang aming napag-aralan ay hindi lamang namin napakinggan, kundi totohanan tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. At Lord, sa iyong mga anak na nakinig, patuloy nyo nga po silang pagpalain. Lord, patuloy niyo po silang pagalingin sa anumang sakit karamdaman at ingatan niyo po sila, Ama, sa panahon na ito ng merong pandemic, Father God, ilayo niyo po ang bawat isa, Ama, sa anumang peligro, sa anumang viruses na ito, Father God, sa anumang sintomas nito, dakilang Diyos. Lord, patuloy na habaan niyo ang kanilang buhay, mahabang buhay igawad niyo po sa iyong mga anak, Father God. Dalangin namin ang iyong covering and protection, Father God, Lord, at i-provide niyo ang kanilang mga pangangailangan, Father God, financially man, Father God. Lord, at dalangin namin patuloy ng bawat isa ay lumago sa buhay espiritual at magkaroon ng ganap na pagkakilala sa iyo. Ang lahat ng ito, Ama, sineselyuhan namin, O Diyos, ng iyong buhay at makapangyarihan dugo ng Panginoong Hesukristo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Sa ikapagpapatawad, Ama, ng aming mga pagkakasala. Sa ikapamumuhay na may kabanalan, na may ganap na pagkakilala sa iyo, ang kilalanin ka bilang Panginoon at Diyos namin noon, ngayon at magpakilanman. Salamat, salamat aming Diyos. Sa iyo po lahat ng parangal, papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name, Amen.